Ano ba yung use ng B or L and S sa isang automatic transmission na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at napansin ko parang uma-upgrade na yung kaalaman ng ating mga viewers at hindi na lang sila naka-stay dun sa P, R, N, and D. Ngayon nandito na tayo sa L and B at saka yung S. Okay. Yung B tsaka yung L, on the idea, ito yung pinakamalakas umahon at malakas magpa-engine brake ng ating sasakyan. So yun yung pinaka-use niyan. Kung i-relate natin yan sa isang manual transmission, yan yung first gear ng ating manual transmission o yan yung first gear ng ating automatic transmission. Kumbaga, malakas siyang umahon, okay? At maganda siyang gamitin pang engine brake para hindi kayo preno ng preno. Okay? So, ang recommendation ko dyan, bago nyo i-engage yan, siguraduhin ninyo yung speed ninyo is ideal dun sa speed ng inyong low gear. So, sana nasa mga not more than 20 kph bago nyo i-engage yan. At pag i-disengage nyo yan, lilipat nyo na sa drive, on any speed na, wala nang problema yon. Okay? So now, ano ba yung S? Well, yung S kasi depende talaga yan sa kotse, no? Meron kasing kotse na ang meaning ng S ay sports. Yung ibang kotse naman, ang meaning yan ay slope. Pero on the idea, almost the same lang din naman sila eh. Kumbaga, mas aggressive yung inyong sasakyan in terms of acceleration pag naka-sports mode kayo or naka-slope. So, kung sakali naman na yung slope, ang ibig sabihin sa inyo, okay siya na pang-ahon. Okay rin siyang pangbulusok, no? Para hindi masyadong bumilis. Pero kung sports mode yan, matulin talaga yan. Kumbaga, mas matulin yan doon sa drive. Kumbaga, hindi siya naka-eco. Hindi siya nagtitipid sa gasolina. So, kung sakali naman gusto nyo mag-enjoy, you can put on sports mode. No? Kung sakali namang slope yung meaning yan, well, ideally siyang gamitin kung sakaling umaahon din kayo or bumababa kayo. So yun, kung sana nakakuha kayo ng konting idea with regards B, L, and S ng inyong automatic na kotse.